Good morning! And for today's video, it's another blessing, another day. And bago umalis ang first one, syempre, nanguya-nguya pa ako dyan sa salamin. Tinignan ko muna kung ano suot ko. Syempre, for the tamadang first one, kailangan naka-jacket lang tayo, ganun. At paglabas ng bahay namin, mararamdaman mo dito yung sariwang hangin at huni lang ng mga ibon. Napaka-peaceful talaga niya at para lang naman siya nasa Pilipinas. At syempre, nagdala ako ng eco bag. Buti na lang talaga naman ako sa lola ko ang pagtatago ng mga shopping bag kasi magagamit mo pala talaga siya kasi meron ng bayad ngayon yung mga plastic bag at pinagbabawal na siya ngayon dito rin sa UAE kaya buti na meron tayong mga natabi-tabi dyan sa gilid-gilid ng mga eco bag. At pagpasok syempre ng grocery, kumuha na rin ako agad ng basket bago pa magbagong isip ko. Kasi ako lang ba yung meron namang basket pero kailangan yung mga pinamili mong gamit o yung mga pinamili mo dyan sa grocery, ibit-bit mo lang. Ganyan ako palagi. At syempre sa lahat ng grocery dito sa UAE, meron sila mga Philippine section na talaga naman nandyan yung mga favorite natin, mga snack, mga delata, kung ano-ano mga anik-anik yung mga seasoning. Hindi mawawala yan sa lahat ng grocery. Tapos ito yung nandito yung mga fruits, mga vegetable. Napaka-enjoy din talaga mamuhay mag-isa kasi doon mo mararamdaman kung paano mag-budget. Araw-araw na ako sa grocery ito kaya piling ko sa biometric na kapag nag-check-in ako may attendance na ako. Charot lang. At saka mas masarap talaga ang bumili at pumili ng mga vegetables sa tuwing umaga kasi mga fresh pa siya tsaka talaga namang marami silang stock sa mga ganitong oras. Dahil napakadadal kong tao, so feeling ko gamit na gamit ang pagiging daldalera ko dito sa video na to. Kasi matagal na talaga ako nag-vlog at na-miss ko siya kaya asahan niyo yung mga susunod kong vlog. At lahat naman talaga yan ililibutin ko kahit yung kailangan ko talaga ay nasa isang gilid lang. Lahat talaga yan ay iikutin ko kung magtitingin ako ng mga hindi kailangan. Magtitingin ako ng mga pwede pang lutuin sa mga susunod na araw. Pero araw-araw din naman ako pumupunta. Halos araw-araw din naman ako pumupunta sa grocery na yan. At syempre bibili din na rin ako ng tinapay. Kung may pansit bihon, syempre meron tayong dapat partner na tinapay. Ito nga pala yung parang piling ko pandikoko. Pandilimon pala. At bumili din ako ng nuggets na pambaon-baon. Tapos meron sila ditong mga pang hiking, mga gamit na pang hiking or pang camping. Kasi napakalamig naman ng panahon ngayon kaya napakasarap magpunta sa mga ganong lugar. At isa rin to sa adulting age na kapag adulting ka na, kailangan dumadaan ka pa dito sa mga deplato ganyan. Kasi naalala ko dito yung mama ko. Mahilig talaga magtingin ng mga ganyan, mga deplato, para dekorasyon lang naman yung plato, hindi pwedeng gagamitin, pag magbisita lang, ganun. Tapos, andito na pala, uwi na ako, and syempre, bit-bit na natin yung ating pinamili, at oras na para magluto. At syempre, dahil tayo ay Pilipino, kailangan mag-rock and roll tayo. So, kailangan syempre may pa-music tayo habang nagluluto para naman gaganahan tayo tapos sasayaw pa tayo, kakanta, ganun. At syempre yun, for the hiwa ang first one, minsan ang hirap talaga maghiwa, lalo na kapag hindi ka naman sanayan lang yan. At kailangan syempre matuto tayo magluto kasi wala namang ibang magluluto para sa atin kundi tayo lang, kundi ang sarili lang natin. Kaya kailangan natin magsumikap bago tayo magsisi sa huli dahil kapag hindi tayo nagluto, asahan mo na wala tayong baon. Ewan ko, napakadadal ko talaga ngayong araw na to. At ito nga pala yung technique na tinuro sa akin ng ate ko, na kailangan pag naghiwa ka daw ng carrots, lalo na pag gagamitin mo sa pansit, ganun daw style. Tapos ayan, naghiwa ko ng sibuyas, ganyan, bawang, yung mga ganyan. Sabi pa nga nila, pagka naghiwa ka daw ng sibuyas, wag ko na nga ikwento, next time na lang. Ayun. Ang hirap pala mag-voice over, nakakapanibago, pero go lang ang go. Syempre, ginusto mo yan, kaya go lang. At bumili rin pala ako ng lime kasi syempre pag pansit masarap siya pag may lime. Tapos kailangan ba talaga na hiwa-hiwalay pa yun? Hiniwa mo na tapos kailangan hiwa-hiwalay pa rin yung mga sangkap. At isa nga pala sa natutunan ko sa ate ko na kailangan daw isutay mo na lang muna yung carrots and yung repolyo para hindi na siya na-overcook. Lalo na kapag nagluluto, Diyos me, yung marimar, lagi talaga na-overcook yung mga gulay, ganun. Kaya yun yung natutunan ko sa ate ko. Tapos ginisa ko na syempre yung bawang, sibuyas, at medyo malaki naman yung kawali kaya nilagay ko na rin din yung karne. Tapos ayun, mix na mix. Tapos pwede mo na rin siya lagyan ng asin habang may gulay na. Tapos nilagyan ko siya ng chicken cubes. Tama yung pronunciation. Chicken cubes. Tapos oyster sauce. Tapos nilagyan ko na rin siya ng toyo. Ganyan. At nagpakulo na rin pala ako ng tubig kanina para pagka madali na siyang
kumulo. Tapos syempre ilalagay ko na dun yung ating pansit bihon. Excited na me. Ayun, hintay-hintayin ko lang siyang kumulo. Tapos isipsipin naman niya yung sabaw. And then, pwede na siyang kainin. Nagipulay nga pala ako ng konting gulay dun sa kaninang sinutay natin para pang toppings natin at hindi siya na-overcook. At yun, meron na tayong pambaon. At syempre, eto na, craving satisfied ang person. Excited na ako dyan. Kainin ko na siya at syempre, natagay ko siya sa pandilimon. O, tama na yung sinabi ko hindi na pandikoko. Pandilimon. At syempre, dahil atat ang person, matakaw tayo, nawala sa isip ko na mainit siya. Ang init, kaya nainluwag ko na. Maaga ka na nga nagising, inagahan mo na nga yung pagluto pero sadyang mabagal ka lang talaga kumilos kaya late ka na nakapag-asikaso. Parang talaga yung dating ng car trip namin. Yung tipong malapit na yung time in mo, 2 minutes na lang saka sila darating. Buti na lang talaga at hindi ako nagmadali ng sobra-sobra. At ayun, dito na sa trabaho at uso pa rin talaga dito yung kapag bago yung sapatos mo, yung tipong aapakan kasi to bibinyagan kasi nga bago nga. At andito na at oras na ng trabaho kaya bye bye and see you in my next vlog. Salamat sa panonood and bye!